Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ito nga nilabas ng News 5 about nga dito sa pulis na nag-imbestiga dito nga sa bata, no, sa mga taga Mandaluyong City Police, at talagang sinabi at kinumpirma, no, ng isa sa police officer nito ni ma'am na talagang hindi na nga raw minor de edad ang bata, no? It's already 18 years old at nag-aaral nga raw ito sa private school. So nasa sa inyo na po yan mga kapengyo kung maniniwala po kayo o hindi, dahil marami pong nag-comment din, no, at nababash po etong si ma'am na sinasabi ng mga nag-comment, 18 years old na scholar na nag-aaral sa private school, bakit naka-uniform ng pang-elementary, no? So napakarami pong haka-haka talaga yun nangyayari ngayon. At tara mga kapengyo, pakinggan nga natin itong clip ng video dito kay ma'am. Kagabi po, na-locate namin at na-identify po yung bata, no? Pero ika-clarify lang po namin na hindi na po siya minor. At siya po ay isang 18 years old na babae at 18 years old, no? Doon sa mga nagsasabi na bata, kahit ako akala ko bata eh. Kasi ang liit eh. No, mukhang bata lang, no? So, hindi ko na-expect na 18 years old. So, kung 18 years old, college, no? So, mga ganon. ano po yan po, lehitimo po na siya ay isang estudyante sa isang private school. Okay, private school pa yan mga kapengyo, pero nagtitinda ng sampagita. Wow, no? Grabe, ang tindi po ng ng mga tao ngayon sa Pilipinas, no? Nag-aaral ka sa private school pero may sideline ka na nagsasampagita. Ang lupit, ha? At napuntahan nga po namin sa bahay nila doon sa Quezon City at talagang yung pagbebenta po ng sampagita, ayun po ang ikinabubuhay ng pamilya. Wow, ikinabubuhay po ng pamilya tapos private school pa. Antindi, mga kapengyo, no? Antindi, no? So siguro baka yun yung sinabi niya dito sa mga pulis, no? Alam naman natin na pag nag-iimbestiga ang pulis, syempre imbestigahan muna yung isa bago yung isa. So siguro kwento to ng bata sa kanya. Yun lang naman sa aking sariling opinion. Marami kasi nagsasabi yung netizens na hindi ka Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kade-demolish lang daw po ng bahay nila. At yun po. So yan mga kapengyo, no, galing po dito kay ma'am, nakade-demolish lang araw ng kanilang bahay. So kailangan niyang matustusan, no, ang kanyang pag-aaral. At sabi kanina ni ma'am, no, rinig naman natin lahat kanina, yung umpisa, na yun nga raw ang kinabubuhay nila, yung pagsasampagita. Na kung saan, parang nakakapagtaka lang, no, na nag-i-school ka sa isang private school, no, tapos ano ka pa, no, yung scholar ka pa, tapos pang-aral sa school, di ba? Sa sampagita mo kinukuha. Siguro nga baka na-demolish. So mahirap po manghusga. Yan po ay mensahe, no, ni ma'am. Ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. So may barangay. Yung kolehiyo po, siya po ay naka-enroll sa BS Medtech. Oy, BS Medtech. BS Medtech, tapos ganun yung uniform. So kaya nababash no? Kaya po may mga nagko-comment na hindi po naniniwala doon sa statement po ng bata. Statement po to ng bata, yung pinapahayag po neto ni ma'am, mga kapengyo. Hindi po si ma'am yung may gawa ng haka-haka, hindi po tong police officer, kung hindi statement po yon ng mga magulang niya at ng bata. Medtech. Ang paliwanag niya. So, ang suot pala niyang uniform doon pa sa previous school niya. Puta. Nakakapagtaka. Mga kapengyo, private school ka, hindi mo suot yung pang-uniforme mo talaga. Ang suot mo yung sa previous school mo. Putang ina. Ang lupit, di ba? Kayo mismo, isipin nyo, yung sinasabi na ito ni mama, kahit kayo talagang matatawa kayo. Niya po, bit-bit niya yun kasi pagkagaling sa school, nagmamatch din dun sa ano niya. Ayaw niya na yung current school niya ang suot niya. So dahil pambahay niya yon,
hindi naman niya laging yun ang suot. Nagkataon na on that day, yun ang suot niya dahil pambahay niya na ngayon. Kumbaga, ipinapalit niya pagkagaling niya sa eskwela. But there are times din na naka-t-shirt siya. So yan mga kapenyo, matindi pala yung bata na nagtitinda ng sampagita na kung saan may pampalit pa ng uniform. Putang ina, antindi. Bukod sa dala-dala niyang pampapalimos na box, may dala pala siyang bag, no? Yung bag pala, hindi po pala mga pang-school, kung hindi, uniform niya pangpalit, no? Putang ina, pampalit pambahay. So ayan napakadami po talaga kasing naniwala no. Kumbaga, kinawawa talaga si Manong Guard. Hindi naman ako totaling kampi kay Manong Guard, pero bumabase kasi tayo mga kapenyo doon sa mga statement nila. Dito sa statement ni ma'am na parang sablay no? Parang sablay yung statement ng mga magulang or ng bata sa kanya, no? Kung mapapansin nyo, sinasabi nga ni ma'am dito na kung saan nagdadala pala yung bata. Kumbaga, pa nagtitinda na yung bata, nagpapalit ng uniform. Ang tanong ko rito, bakit kailangan pa suotin yung previous niyang uniform para lang makapagsampagita? Diba po? Diba? Tapos 18 years old ka na, nagpapanggap ka na parang high school. Diba? So, lahat tuloy ng tao, akala kaawa-awa yung bata, which is nakakaawa naman talaga, kaso lang, mali Diba? May mali. Taon na since pambahay niya na yun ang suot niya that time na nangyari ang insidente. Bang ibig sabihin, itong ginamit niya, nagbibenta siya na tingin na kanga ay uniform niya noong high school. Noong high school. Ang sabi niya kasi is similar, yung palda niya is similar dun sa current school niya. Ito yung hindi na ako maniwala mga kapenyo. Malamang pinagluloko rin neto yung mga kapulisan natin, no? Ito yung hindi na talaga ako naniniwala. Ito po, sarili ko opinion. Bahala kayo. Lahat tayo po may opinion, no? Kaya sabi ko nga, bahala kayo kung ano po yung i-comment nyo sa baba. Tatanggapin ko po kung ano yung sasabihin nyo. Basta ako, stick po ako sa sarili kong opinion. Ang akin po, sana mabigyan din ng hustisya yung guard, no? Talagang kawawa po yung gwardiya. Sa totoo lang, kawawa rin yung bata. Syempre, tulungan din natin yung bata. Pero yung gwardiya talaga mga kapenyo, naapektuhan talaga siya, natanggalan ng trabaho, pamilyado yung tao, 'di ba? May mga pinapakain din, nakakaawa sa totoo lang, ang nakakuha ng ano rito ng kumbaga ng award yung bata no? Maraming tutulong sa bata kasi naaawa tayo. Totoo naman 'yan. Pero yung gwardiya mga kapenyo, no, sana mabigyan din ng pansin. So upper lang. Upper lang yung yung pinalitan niya. Ang ganda ng tanong ng reporter, no? Pero ma'am, malayo po ang tinitirahan niya. Bakit dito po siya nagtinda, no? Sa SM Mega Mall pa. Diba? Akapenyo, diba? Ang ganda ng tanong ng reporter. Tingnan natin sagot niya. Sabi niya, kaya siya dito sa may Mandaluyong area nagtitinda kasi mas mabilis mas mabilis ang kanyang benta. At kung titingnan din po natin, isang sakay lang po siya sa bus from Mandaluyong to QC, tapos pwede na po siyang maglakad papunta doon sa kanilang bahay from EDSA. Ito yung hindi na ako maniwala talaga kay ma'am, no? Hindi naman si ma'am, ulitin ko, hindi po statement ni ma'am to. Statement po to ng kanyang mga magulang at ng bata, no? Na kung saan, dadayo pa siya pala ng EDSA, sasakay pa ng isang bus para lang doon magtinda dahil daw doon malakas. Tapos ang malupit nito, sa private school ka pa at scholar ka pa. Bakit? Wala na bang ibig kong sabihin mga kapenyo, siguro naman may trabaho naman yung mga magulang nito, no? At sinasabi nga ng pulis na na-demolish ang kanilang bahay at bukod doon, mga kapenyo, no? Siguro naman matutustusan to ng kanyang mga magulang, no? At marami naman sigurong racket, no? Sa Pilipinas, hindi lang sampagita, lalo na scholar siya. Napakadami po niyang pwedeng pasukan, no? Na mas marangal kaysa ganon, diba? Tapos dadayo ka pa, kumbaga bumabiyahe ka pa para magsampagita lang sa harap ng EDSA. Kayo na po bahala umusga mga kapenyo kung ano po yung opinion nyo din dito po sa update sa bata nga mga kapenyo.